Department of Labor and Employment ay tiniyak na hindi raw pababayaan ang hanay ng mga manggagawa pati na ang mga employers sa issue ng wage hike at yung employers tutol naman sa gawing batayan sa iba pa mga rehiyon yung threshold na 85 pesos na ipinapatupad dito sa Metro Manila ngunit naharang sa pamamagitan ng temporary restraining order. May balita si Bomboy sa Cotoner. Bombo Dennis, tiniyak ng Department of Labor and Employment na hindi nito pinapabayaan ang kapakanan ng mga manggagawa at employers sa gitna ng issue ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, kapwa isinasaalang-alang ng kagawaran ng kasalukuyang sitwasyon at mga karapatan ng dalawang sektor. Matatanda ang inanunsyo ni Tolentino na nagkaisa na ang mga employer at manggagawa na ipaglaban ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa NCR sa kabilayan ng temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Nagkasundo ang dalawang sektor na magsumite ng resolusyon sa Korte Suprema upang hilingin ang agarang paglift sa temporary restraining order. Makikiisa rin ang Department of Labor and Employment sa pagpirma sa naturang resolusyon bilang suporta sa panawagang maipatupad ang wage order. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino. Lahat ang assurance natin doon, hindi natin kinakalimutan at patuloy natin isusulong ang kanilang karapatan hand in hand with the recognition na isulong din natin at kilalanin ang mga namumuhunan para magkaroon din sila naman ng kita sa kanilang investment. Samantala, kaugnay pa nito, iginiit naman ng Employers Confederation of the Philippines na hindi dapat gawing template o batayan ng buong bansa ang 85 pesos sa dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines Representative Antonio Sayo, bagaman nirerespeto ng employers ang 85 pesos wage increase sa National Capital Region, hindi ito dapat otomatikong maging batayan ng wage adjustments sa ibang rehiyon. Paliwanag ni Sayo, magkakaiba ang cost of living at kondisyon ng mga negosyo sa bawat rehiyon kaya dapat manatiling magkakaiba ang wage rates sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Employers Confederation of the Philippines Representative Antonio Sayo. We do not want this to be a benchmark for all the other regions. At kasi naman ang nangyayari dyan, iba ang cost sa Manila, iba ang cost sa probinsya. Sa mga ibang probinsya, walang EDSA, walang Commonwealth. No? Karamihan dyan, nakatira sila, malapit lang doon sa factory nila at gano'n. So, ang gusto ng employers, magkaroon ng regional development para maging competitive yung mga ibang regions. Hindi dapat pare-pareho yung laki ng wages. Kasi ba't ka magtatayo ng kumpanya kung mas mura magtayo sa ibang lugar? Bilang banda, todo suporta naman ng mga labor groups sa mosyon ng Office of the Solicitor General na ipatanggal ang temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Federation of Free Workers President at nagakais Labor Coalition Chairman Sani Matula, naghahay na rin sila ng manifestation upang suportahan ang mosyon ng Office of the Solicitor General. Iginit ni Matula na walang jurisdiksyon ang Pasig RTC sa naturang kaso. Punto pa niya, kung may kumwestiyon sa NCR Wage Order No. 27, dapat itong ihain sa National Wages and Productivity Commission sa loob ng 10 araw mula nang mailathala ang wage order. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Federation of Free Workers President Attorney Sani Matula. Sa Nagkaisa Labor Coalition ay sinusuportahan namin yan at may final kami motion din, manifestation that we support that motion of the Office of the Solicitor General for the lifting of the TRO. At pinag-usapan ngayon doon sa loob ay yung dismissal kasi nakita naman namin na walang jurisdiction ang RTC. Dapat pumunta sila sa National Wages and Productivity Board after 10 days from within 10 days from the publication. Dapat yun ang ginawa nila. Pero ganun pa man ay siyempre ino-oppose natin yan. Pag hindi dismiss ng RTC, yung trade union ay probably we will go straight to the Supreme Court. Okay, Bombo Isa, nais ko lamang maitanong at this point
meron na bang aksyon na gagawin o direktiba na ilalabas ang Department of Labor and Employment, halimbawa ay direktiba para manatili o pairalin pa rin yung kaukulang direktiba ng pagbabayad ng kabuuang initial, di ba? Nasa 60 pesos doon sa mga saklaw ng wage increase. Pwede ba daw itong gawin ng Department of Labor and Employment? Actually, Bombo Dennis, matapos nga ilabas itong temporary restraining order, no, ito yung nilinaw ng Department of Labor and Employment na kapag nabigyan na yung paunang 60 pesos nga doon sa mga manggagawa, ibig sabihin ay wala pa silang alam, no, dito doon sa inilabas nga na temporary restraining order ay hindi na required na bawiin ito ng kanilang mga employers kasi nga naibigay na ito. Pero kung ang 60 pesos ay ibinigay, no, after the temporary restraining order, yun naman yung hiniling din ni Department of Labor Secretary Francis Tolentino doon sa mga employers na kung kayang ibigay naman ay ibigay na lamang dahil Bombo Dennis kahapon nga na ibahagi sa atin ni Labor Secretary na may mga ilang employers na sinunod pa rin itong 60 pesos na ibinigay sa kanilang mga employees dahil nga ay nakatakda naman na talaga siyang ibigay. So yun din yung pinagpasalamat, no, ni Labor Secretary Tolentino dito sa mga employers na ito. Pero sa kabilang banda, Bombo Dennis, ayun nga, kaya rin talaga isinagawa itong pagpirma ng resolusyon at pagkakaisa ng employees at employers para nga magtuloy-tuloy na yung wage hike na ipapatupad nga dito sa Metro Manila. Isang hakbang ito, Bombo Dennis, para mapabilis o yung para ma-lift na kaagad yung temporary restraining order dito nga sa wage hike order ng Department of Labor and Employment. So, pagtitiyak ng DOLE, no, it's a tripartite system kasi, Bombo Dennis. So, ito yung sa government, sa representation ng DOLE, as well as employers and employees nga kahapon dun sa kanilang pulong at yun yung kanilang tiniyak para nga dito sa issue pa rin ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!